wala ka namang wala naman nagaganap na investigasyon. Ito po ang talagang pinakamalala. Si Bato, hindi nagpapakita sa Senado, may dahilan. Ikaw, ano dahilan mo? Bakit hindi ka nag-iimbestiga? Boss Buds, alam mo po balita, Eduardo Año nag-resign. Opo, nag-resign po siya. Tama po yun. No? Dapat isasama ko yan sa balita. Nakalimutan ko lang po. Okay. Maganda po yan na napaalala nyo sa akin kasi hindi ko natantosan yan eh. So nakalimutan ko na po yan. Ito po yung take ko dyan. Una, siguro naman hindi tatanggapin ni Anyo. Ako pakiramdam ko may mabigat na dahilan ng pagre-resign. Ngayon kung health po yan, sinasabi ni Anyo dahil sa kalusugan, wala tayong magagawa dyan. Hindi nyo po pwedeng sabihin na sa isang tao na may sakit ka na. Wala kang sakit. Tapusin mo tong 6 years. Hindi po pwede yan. Meron lang akong kakilala na may sakit na't lahat. Pinagpipilitan pa rin manungkulan. Kita nyo, hindi na effective, di ba? Okay, kung kalusugan po yung dahilan ni Anyo, ano pong katwiran nyo rin? Kalusugan yan. Ikalawa. Pero ito po, ang dami pong beses nag-resign na o tinanggal na po sa posisyon. Pero ilang buwan pa muna ang lilipas bago mahanapan ng kapalit. Yan po talaga yata yung karamihan ng mga nawala po sa pwesto. Matagal po muna bago mapalitan. Ang pinakasikat po niyan, matagal na pong nawala, tinanggal o umalis. Ito pong si DOT Secretary, Tourism Secretary, Prasco. Kamakailan lang po, ngayon linggo lang yata napalitan. Dito po, pagka-resign po ni Anyo, may kapalit agad. Di ba? Katakataka, di ba? Kung ito po ay dahil sa biglaan, biglang naramdaman na may sakit na. Kaya marami pong behind dito na maaari po nyong pag-isipan kung ano. Ako, hindi po ako nagdidikasi sa chismis Nagtataka lang ako, parang si Anyo yata at saka si Torre. Hindi, si Torre nga, hindi pa rin kagad napalitan, di ba? Parang OIC pa rin yung kay Torre. Eto, may kapalit agad Ngayon lang nag-resign, may kapalit na agad O, puro acting. Tapos ngayon, biglang may kapalit talaga, may kapalit agad. Okay. Hindi si ang pumalit po ay si anong pangalan nun? Basta may kapalit na agad. Dati ring chief of staff. Tuta pa lang style BBM na magtuturo sa kapalpakan mo sa BRC. Palubog na kasi ang barko ng administrasyon kaya nag-resign si Anyo. Ako po in fairness, basta po kalasugan, dapat nagre-resign na. Hindi po natin pipigilan yan kasi pag pinigil mo yan Di ba? Ayoko na nga pinipilit nyo pa ako Anyong hudas. Health ba ang dahilan na baka nahawa sa karma ni BBM? Sir Bads, ano opinion mo sa press ko ni Amy? Salamat po. Hindi ko po napanood. Pero kung specific po, magtatanong kayo, total opinion ko, magsabi po kayo na sinabi ni Amy dun sa press ko niya at magbibigay po ako ng opinion. Pero kung tanong nyo po, ano masabi ko sa press con, hindi ko po napanood. Alam nyo naman, nasa galaan ako maghapon Okay. Yung palaka daw, nagpaparesign kay Anyo. Boss Buds, magaling umakting si Madriaga. Hindi nga Hindi nga magaling Ang magaling po, naniniwala kayo. Tanong ko, naniwala ba kayo? Kung hindi kayo naniwala, paano nyo sasabihin magaling umakting, kayo mismo hindi naniwala? Okay, yung COA report,
ang pain sa impeachment, BP Sara, yung dapat ang isampa sa SC ang kampo ni BP Sara. Wala pong kaso 'yan. Ang COA report po, tandaan po ninyo, hindi pa po 'yan final. Parang ganito 'yan Minandro. Yung COA report, mga sinasabi nga nila, 'di ba? Notice of disallowance. Parang yung kay ano 'yan, kay yung sinabi ni Tatay Digong, may notice of disallowance si Dugudugugang, matagal po yan kasi pag naging final na po sa COA yan, pwede pa po yang i-appeal sa Court of Appeals. Wala pa po tayo sa Court of Appeals Nasa COA pa lang po tayo. Ang improper po sa ginawa nila, nasa COA pa lang, sinama na nila sa impeachment. Hindi po pwede yun. On the process pa lang Dahil wala po talaga silang maibato. Minamadali nila. Yung COA naman sunod-sunuran. Alam nyo COA, sayang lang matatalino pa naman kayo. Kaya nagpapagamit kayo. Ang pagre-resign ni Anyo, pareho lang kay Bersamin, may kapalit agad. O tama, di ba? May kapalit agad. Yun lang, ang dalawang narinig ko na may kapalit agad. Sir Badong, tanong ko, yung sinabi ni COA, medyo di ko magets, may pinapasoli daw, ano reaction mo dun? Ganito po yan, no? Normal kasi yan sa COA Yung notice of disallowance po, para hindi kayo malito. Kasi, ganito po kasi, yung parang kinukwentuhan kayo, halimbawa, wala tayong alam lahat sa rules ng basketball. Di ba? Pag sinabi sa inyong, uy, may violation to si Jaworski. Ngayon, kung wala kang alam, violation, puta, masamang tao pala yan, may violation Yung pala, napaka-normal lang yung sinasabing violation. 3 seconds, nakapaul siya. Normal lang sa laro yun. Normal lang po yun sa COA. Alam niyo po, dahil tayo walang alam marami po sa mga Pilipino, hindi naman alam yung mga COA. Pero kung ikaw po ay naging leader ng ahensya ng pamahalaan, alam mo po yung mga terminong ganyan. Pero napaka-normal po niyan, yung mga notice, mga AOM, yung mga audit observation. Observation lang po. Ibig sabihin ng observation, parang, uy, ang ganda mo naman ngayon. Ganyan po, na na-observe Alam niyo po yun, dahil sinasamantala po ng mga politiko na to, wala tayong mga alam dyan sa mga sinasabi ng COA, very technical po. Sinasamantala nila to para sabihin na malaking kasalanan ni BP Sara. Hindi po totoo yan. In fact, nasa COA pa lang. Halimbawa po, sinabi ng COA, ayan po ay, final. Notice of disallowance. Ang ibig sabihin po na notice of disallowance, hindi ka po nagnakaw. Para po, ang notice po ng disallowance, may binili ka na hindi inaalaw ng COA. Halimbawa, kokong ban. Bumili ka ng kokong ban. Sabi ng COA, bakit ka bumili ng kokong ban? Di ba ang dami nyo pang kokong ban? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Di ba? Mukha po siyang pag pinalalabas po nila, putan sama-sama ng ginawa ni Baby Sara. Ganun lang po yung notice of disallowance. May nabili kang computer, dapat hindi mo yan nabili. Kasi marami ka pang computer, bakit ka bumili pa ng computer? Kaya, isoli mo yung pinabili dyan. Hindi niya ninakaw, nariyan yung computer. Isoli mo yung binibigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Halimbawa lang po yun. Okay, hindi po sinasabi, kaya nga sinasabi ng COA, wala naman pong corruption Notice of disallowance, meron pong mali dun sa pagbili nyo. So kung mali, halimbawa sabi ng COA,
Dapat hindi kayo bumili ng computer na yan. Dahil ang dami nyo pang computer eh. Ah. Kasi, siyempre, pinagpapalagay din, kaya bumibili siya, malakas mamigay ng ano eh. Under the table yung nagtitinda ng computer eh. Yan po. Ang dami, yung kokong ba na sinasabi ko, baka kala nyo hindi totoo. O sa DOH ba yun, yung bumili ng napakaraming tissue paper? Yan po yun. Ganyan po. Bakit ang dami mo binili na tissue paper? Aanin mo ba yan? Meron kang notice of disallowance. Ganun po yun. Ngayon, halimbawa sinabi ng COA, final na. Sige, notice of disallowance. Kung yan, babayaran mo yan. Kasi hindi ka naman pinapayagan na bumili niyan eh. Tapos bumili ka. Saan katutak yung tissue paper na binili mo? Hindi inaalaw ng COA yan. Okay, next. Kaya nga boss, na-open pala yung confidential audit without court order. Hi boss Buds, good PM po. Hindi observation boss Buds, final decision ng NBank. Oo nga po, kahit nga po final. 'Di ba? Final po. Ang ibig sabihin lang po niyan, may binili kayo na hindi dapat bilhin. Isoli niyo yung pera. Pag sinoli yung pera, tapos na. Notice of disallowance nga eh. Pinasosoli sa inyo yung pera. Ngayon, ano gagawin nyo sa mga pinamili? Di uwi mo. Iuwi mo po, ayaw ng COA yan eh. Labag sa batas yung ginawa mo eh. Labag sa COA rules. Ang ginawa mo, ang dami-dami yung tissue paper eh. Bibili ka ng marami. Soli mo yung pera. Ngayon, appealable pa po yan. Bakit mo isasama sa complaint? On appeal pa nga. Nakukuha po ninyo? Parang ganito, para mas maunawaan nyo. Si Franz Castro, convicted. Nakakulong ba si Franz Castro? Hindi. Bakit? On appeal eh. Wala pong magagawa ang tao, hindi po siya pwedeng ipakulong. Ganon din po yun. Bakit mo isasama sa complaint yan? Hindi pa po tapos yan. On appeal pa lang. Sa madaling salita, ipagpipilitan nyo ba na dapat nakakulong si Franz Castro naka-appeal pa siya? Kami na pong biro lang po yun sa pagiging close. Kung pwede ko lang po kayo maging ka-close lahat. Kaya lang imposible dahil tayo po ay iisa lang yung katawang lupa natin. Ang penalty ng decision ng COA, ibabalik lang ng OBP. Opo, yun lang. Pero hindi pa po ibabalik yan kasi on appeal pa. Pwede pa po. Parang yung pag pinagpilitan nyo po na yan ay kaso, parang yung sinabi na dapat nakakulong ngayon si Franz Castro. Wala po yan sa batas. Lumalabag po kayo sa, anong tawag doon? Sa due process. Sa speech ni Madriaga, sa speech ni BBM, tumulo ang kanyang sipon. Yan. Si Lenny nga, almost every year, may notice of disallowance. Same with other admin office, puro notice, pero hindi naman pinag-usapan or na media man lang. Totoo po yan. Lahat po halos. Miski si Dilima, meron pong notice of disallowance yan. Kung naayos na po nila, di walang problema. Lahat ng duda na sila rin may gawa, gusto nila isama sa complaint optics. Correct. Badong anong right term or spelling ng kokong ban? Aba, ewan ko po. Bond paper na lang. Para sigurado kayo na hindi kayo mali. Bond paper.
Happy birthday, ma'am. Yan. Salamat sa greetings. Ma'am, happy birthday, Maria Elena Katarman. Alam niyo po, gusto ko sanang tanungin ko kung ilang taon na kayo. Kaya lang alam ko po na no po yan sa mga babae. Sa aming mga lalaki, pwede niyong tanungin, di kami ma-offend. Sa mga babae po, sa iba, nakaka-offend po pag tinatanong ng edad. Kaya hindi ko po tinatanong basta babae. May paggalang tayo sa kababaihan. Tama po ba? Yung mga chiching dyan. Ayaw na ayaw niyong natatanong kayo ng edad, di ba? Yes, nakuha ko. Kaya nga dapat may habol sa petition sa SC. Pero palagay, alam na ng mga lawyers ni BP Sara ang dapat gawin. Hindi naman po, wala naman pong habulin sa SC. Hindi po sila maghabol. Normal lang po yan eh. Normal lang po, naku, sabihin ko po sa inyo, napaka-normal lang po yan. Parang sa basketball nga, sabi ko sa inyo, may violation. Araw-araw po may violation. Pag naglaro kayo ng basketball, mapapaul ka, mata 3 seconds ka, maa-outside. Napaka-normal. Ganyan po ka-normal yung mga AOM na yan. Yung mga notice of kung ano-ano sa COA. Normal po yan. Kasi yan po trabaho nila maghanap ng butas eh. It's okay, I'm 56 now. Si BBM walang ka-close, pero may ka-clone. Thank you, sir. Yan, Siberian. Coupon ban. Aminin na lang nila, di nila kayang pabagsikin si BP. Pang Vietnamese copy. Yung favorite kong vlogger na dating opisyal ng DepEd, naka-experience din ng disallowance sa COA, di ba, Boss Buds? Ako po personally, hindi po, ang madalas ko po sa akin, mga kulang ng perma, kulang ng papeles, kulang ng resibo. Nagagawa ng po ng palaan. Kasi konti lang naman yung perang pinag-uusapan eh. Konti lang po. Pero yung mga kasama ko, meron mga notice of disallowance. Babayaran nila kasi konting pera lang. Kunwari, nakabili sila ng gano'n, hindi naman nararapat. Sometimes it's called voucher. Yan. Boss, alam ko na bakit naiyak si Madriaga sa script. Kasi alam niya wala sa logic ang kasinungalingan na ginawa. Remember, law student yan at kidnapper. Chang Kabuto, is that correct? Coupon band. Yan. Painting ni Madriaga na walang muka, lagyan muka ni Kong Persingwi. Yan. Para saan naman yung unqualified opinion ng COA? Yung unqualified opinion naman po, ang ibig sabihin naman po niya, nakasunod naman po yung wala po nakikitang pagkakamali na ginawa yung opisina ninyo. Kaya unqualified. Di ba? Boss, bakit ka umamin? Nagkaklo na sila. Joke lang, Boss Buds. Ako personally, wala akong wala akong inaamin. Hindi akin yan. Naratnang ko lang yan dito. Aba, hindi akin yan. Naalala ko bigla yung basketball player ba yon na meron nakita yung shooting niya na artista. Si Andrea Bautista yata. Andrea Brillantes. May nakita na nakahubad na babae. Ang katwiran eh. Sa bahay nila, may nakahubad na babae. Aba, hindi akin yan.